sa hambitay sa sino mang mapapatunayang nagnakaw sa pondo nating mga Pilipino. At bago tayo mapunta dyan sa pagbabalik ng death penalty, bilang senador ninyo, ating aamyendahan yung tinatawag na plunder law. Kinakailangan maipababa natin ang threshold mula 50 million to 5 billion pesos at kapag ikay nakapagnakaw na ng 5 billion pesos, pwede ka nang kasuhan ng plunder. Marami akong nakakausap, bakit 5 billion pa, baba natin ng 1 million. Ito po ay panukala lamang. At bilang senador ninyo, makikinig ako sa sentimiento ng higit na nakararaming Pilipino. Maaring 5 million, maaring 1 million, maaring 100,000 piso. Sapagkat ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Regardless of the amount stolen from the public, ang pagnanakaw ay pagnanakaw, hindi dapat tularan at nararapat ng tuntukan. Mantakingin nyo, yung isang mahirap na wala nang makain na pinitang magnakaw sa isang convenience store ng isang latang sardinas, diretso, kalaboso, pagnahuli. Samantala, yung mga tiwaling politiko na nasa gobyerno, milyong-milyong piso ang ninanakaw, ang tawag sa kanila ay yung honor o honorable. Kaya dito, gagawin natin parehas ang laban. Ibababa natin ang threshold ng plunder from 50 million pesos to 5 million pesos. At pag nagawa natin yan, ang isusulong bilang senador ninyo ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga banyaga. Ito ang pangunahin nating legislative idea bilang senador ninyo. At alam ko rin naman na some of you may have heard ang isa sa ating isinusulong, ang problema ng ating bansa, yung top 5 ay yung inflation. Inflation, yung pagtaas ng level o bilang of those who are living under the poverty line, yung kawalan ng trabaho, yung corruption at nagtataas ang presyo ng bilihin. Pag sinuri mo itong top 5 problems of our country, babalik ka o mauuwi ka sa tanong na magkano ba ang naiuuwi na lamang ng isang manggagawang Pilipino. Lalo pa higit yung mga nasa probinsya. Tayo nandito ngayon sa National Capital Region o yung mga taga-Region 3 o Region 4A. Malapit-lapit sa Mega Manila. Higit po mas malaki yung sahod ng mga nasa Mega Manila kung ihahambing mo sa mga nagtatrabaho sa probinsya. Dahil daw po mas murang manirahan sa probinsya. Hindi po totoo yun at hindi na po totoo yun. Sapagkat sa aking pag-iikot, higit po mahal ang presyo ng kuryente dyan sa Guimaras. Higit po mahal ang presyo ng kuryente sa ilang bahagi ng Iloilo. At higit po mahal ang presyo ng ibang bahagi dyan sa Mindanao. Kung ihahambing mo sa Mega Manila, kung ang ating comparison ay yung per kilowatt hour. Nababanggitin natin, kayo kayo ng hali lamang. Pareho lamang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin, na may isang pirasong gravy sa sikat na fast food chain sa Mega Manila at sa probinsya. Bakit mas mura ang sinasahod? Bakit mas mababa ang sinasahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya? Kaya po aking isusulong bilang senador ninyo, yung standardization of wages, yung pagkakapare-pareho na ng sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila at sa probinsya. Sapagkat hindi po totoo mas mura ang buhay at manirahan sa probinsya kung ihahambing mo sa Mega Manila. Pareho lamang po ang presyo ng kada litro ng krudo ng gasolina ng kerosene sa probinsya kung ihahambing mo sa presyo dito sa Metro Manila o sa Mega Manila. Mas maliit ang sahod ng mga taga-probinsya.
kung iahambing mo sa mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Subalit pareho lamang ang antas ng income tax na kanilang binabayaran. Hindi ba't lugi na lugi ang mga taga-probinsya? Pareho lamang ang rate of inflation na dinaranas ng mga nasa Mega Manila at ng mga nagtatrabaho sa probinsya. Subalit ang kabaligtunaan, mas higit mababa ang sinasahod ng ating mga manggagawa sa probinsya. Panahon na rin na tuntukan natin ang pagkakaibang yan, kaya aking sinusulong bilang senador ninyo yung standardization of wages. At alam ko rin na alam ninyo yung pinag-usapang mainit na mainit ngayon, yung unconstitutional budget for 2025 na pinirmahan ni Bongbong Marcos na hitik po sa korupsyon. Tinanggalan ng funding, defunded, zero budget ang binigay sa PhilHealth. PhilHealth, mahalaga sa ating lahat, sa inyo, sa ordinaryong Pilipino. Sapagkat, diyan tayo lahat nakaasa pagdating sa usaping pangkalusugan at ating kaligtasan. Subalit, zero budget ang binigay ni Bongbong Marcos. Saan nilagay yung 74 billion na dapat sana budget o subsidy ng PhilHealth? Ibinigay sa mga mambabatas. Binigyan ng 5 billion ang mga senador, 21 billion ang mga kongresista, kanilang paghati-hatian para sa kanilang ayuda. Ang ayuda ay isang legitimate way of vote buying. Ang ayuda ay hindi para umunlad ang buhay ng mahihirap na Pilipino. Ano ho ang ating patunay o pruweba? Maghanap kayo ng isang taong patuloy na sumasahod o pumipila o tumatanggap ng ayuda at tanungin ninyo, sa daming beses ka nang tumanggap ng ayuda, bumuti na ba ang buhay mo? Sa daming beses na tumanggap ka ng ayuda, umunlad na ba ang buhay ng pamilya mo? Walang magsasabi na ni isang taong bumuti ang kanyang buhay sa ayuda. Subalit maraming tiwaling tao ng gobyerno na higit kumakapal ang bulsa dahil diyan sa ayuda. Dapat na rin tuntukan yan. Kailangan malinaw sa atin ito. Yung mga kagaya kong aplikante ninyo bilang senador, kinakailangan alam yung core function ng isang mambabatas. Core function o sentrong trabaho o alituntunin ba ng isang mambabatas ang magbigay ng ayuda? Ang trabaho ng mambabatas ay bumalangkas ng batas. Ang trabaho ng mambabatas ay magpasa ng batas. Pag-amyenda, mag-repeal, at mag-introduce ng bagong batas. Hindi trabaho ng mambabatas, senador ka man o kongresista, mamigay ng ayuda. Yan ay trabaho na nararapat doon sa mga napapabilang sa tinatawag nating miyembro ng Executive Department. Ang pagbibigay ng ayuda, dapat yan, hayaan mo na sa mga LGU, sa governor, sa city mayor, sa municipal mayor, sa barangay captain. Why? Sapagkat yung LGU, yan ang may totoong listahan kung sino ang nangangailangan ng tulong o ayuda mula sa pamahalaan. Meron silang ginagawang periodic census, dito ba? Meron mga social services department, ang barangay, ang munisipyo, ang syudad, ang probinsya. Trabaho ng LGU yung pagbibigay ng ayuda. Merong totoong listahan ang LGU kung sino lang ang nararapat bigyan ng ayuda. At nalalaman ng LGU kung hanggang kailan o hanggang saan lang dapat magpatuloy pagbibigay ng ayuda. Hindi ng mga mambabatas. Busy yung ating mga kongresista, kabibili ng ayuda, kabibili ng boto, ano nangyari? Nagpasa sila ng isang unconstitutional budget for 2025. Yan ang nagiging dahilan, yan ang nagiging resulta pag busy, namumulitika at nakikialam sa trabaho ng Executive Department ang ating mga mambabatas.
At higit pa rin, tatandaan ho ninyo, yung ayuda, dalawa lamang ang pinagkukuhaan ng pondo niyan. Yung buwis na binabayad ng mga manggagawa, ng mga negosyante, at ng mga iba pang kumikita, at yan ay hindi sapat. Hindi sapat yung buwis na yan, yung revenue collection ng gobyerno. Kukuha po yan sa tinatawag nating utang. Whether foreign funded or domestically funded, mangungutang ang gobyerno. Kasi lagi naman shortfall ang gobyerno eh. Bakit? Dahil sa korupsyon. Kaya nga natin pinamumunahan yung walang korupsyon eh. Mangungutang ang gobyerno. Bakit kinakailangan pakialaman ng national government? Yan ayuda. Hindi core function ng national government ang pagbibigay ng ayuda. Dapat yan ibigay mo na sa LGU. Tingnan ninyo yung mga pahayagan, yung mga social media sites, yung new media. Laging napapabalita na mayroong surplus o sobrang pera ang mga LGU. Mas mayaman ang LGU kaysa national government. Bakit pa pinakikilaman pa yung ayuda ng national government? Bakit ba ayaw bitawan ni Bongbong Marcos? Bakit ba ayaw bitawan ni Martin Romualdez? Dapat yan ibigay mo na sa LGU. Dahil ang LGU, sobra-sobra ang pera. Meron silang excess fund para ipagpatuloy ang ayuda. At alam ng LGU kung dapat bang magpatuloy ang ayuda o dapat itigil na. Imbis na ayuda at tubagi ng national government, dapat pinondohan nila yung Department of Education. Sapagkat huli lang na ang estudyanteng Pilipino pagdating sa sukatan, sa kaalaman at nalalaman. Maging ito ay tungkol sa siyensa or science, math, English or technology. Iwan na yung mga kabataang Pilipino. Tinapyasan pa ni Bongbong Marcos ng 12 billion yung budget ng DepEd ngayong 2025. Hindi pa na kontento dyan. Kinuha pa yung 74 billion pesos ng PhilHealth. Hindi pa ba sila kontento doon sa 60 billion pesos ng PhilHealth na kinuha nila noong nakaraang taon? Itong 74 billion pesos para sa PhilHealth, ngayong 2025, kinuha na naman nila. At higit pa yan, na inathala ng isang maisog na kolumnista ng Daily Premium. Kung kayo'y nalalakihan na sa 60 billion kinuha nila sa PhilHealth, kung kayo mga kababayan ay nalakihan na sa 25 billion pesos na kinuha nila sa DBP, kung kayo'y nalalakihan na sa 50 billion pesos na kinuha nila sa Land Bank, small time yan. Doon sa 117 billion pesos na kinuha nila mula sa PDIC o yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Saan dinadala ng gobyerno ni Marcos ang pera nating mga Pilipino? May nakikita o nararamdaman ba kayo na proyekto ng administrasyon ito na magpapaunlad sa bawat Pilipino? Nasaan ang trilyon-trilyong pisong pera nating mga Pilipino? At bukod pa yan, huwag natin kalilimutan, ipinagmalaki, ibininda nila. 500 billion pesos na ang kanilang inuubos sa flood control fund sa loob lamang ng 2 taon ng kanyang administrasyon. At ngayong 2025, another almost 250 billion pesos na naman ang kanilang binaga dito sa flood control funds. Eh bakit tuwing umuulan, bumabaha? Huwag natin kalimutan yung mga kawawa nating kababayan sa Bicol na linubog ng baha, na linubog ng bagyo. Huwag natin kalilimutan yung inosenteng 200 Pilipinong namatay dahil nalunod sa baha. Buhay pa ho ang higit dapat sa nakararami doon kung hindi ninakaw ng Marcos administration ang pera para sa flood control programs. Huwag natin sila pabayaan na hindi managot sa kasalanan ito. Tagos sa buto ang kanilang pagkukulang sa sambayan ng Pilipino. Kaya lagi kong sinasabi, patuloy kayong mag-ingay sa inyong mga iba't ibang pamamaraan
sa inyong community, sa inyong association, kung meron kayong social media page or platform, mag-ingay kayo, karapatan nyo yun. Iparating natin sa higit na nakararami natin kababayan at tayo nagkakaisa na higit na talamak ang korupsyon sa ilalim ng Marcos administration at dapat na itong tuldukan. Yung utang natin ay 17 trillion pesos na. Wala pang 3 taon si Bongbong, 17 trillion pesos na ang utang natin mga Pilipino. Tayo dito sa bulwagang ito, meron tayong pagkakautang ng hindi bababa sa 140,000 pesos each. Sapagkat babayaran natin lahat yan. Yung 17 trillion pesos na yan. At ngayong taong kasalukuyan, 2025, mangungutang na naman. Somewhere between 1 trillion to 2 trillion pesos ang Marcos administration. Lubog na tayo sa utang. Pero hindi natin maramdaman kung nasaan ang pera natin mga Pilipino. Atin silang sinilin, atin silang panagutin dahil pera nyo yan. Kaya nga ang aking paki-imbitasyon sa inyo, samahan ninyo po dito sa war on corruption. At pag tayo nagkaisa, posible ang pagbabago ngayong 2025 pag kayo ay naghatid ng isang katulad ko na bago sa Senado. Bagamat wala tayong political party, meron tayong hambang maisog. Kasama ko ang maisog at may mga prinsipyong Pilipinong katulad ninyo na higit marami kesa sa mga tiwali at korap na taong gobyerno at politiko. Pagkaisa tayo, ilaban natin ito. Ang labang ito ay laban ninyo at ating isulong yung ating war on corruption, ibalik natin ang death penalty, ibaba natin yung threshold ng plunder, wasakin natin at ibasura. Yung resolution number 10, huwag natin kalilimutan. Yung liquidation by bill certification, kahit na sabihin nila na paulit-ulit yung ating sinasabi, tama. Dahil paulit-ulit yung ginagahasa ang kaban nating mga Pilipino. At marami ang nagsasabi tuwing nagsasalita si Atty. Vic Rodriguez, seryoso ang topic, seryoso ang usapin. Tama rin po yun, sapagkat napakaseryoso ng mga problema natin mga Pilipino at kinakailangan pag-usapan ito ng seryoso at kinakailangan ng seryosong tao na magbibigay ng seryosong solusyon sa mga seryosong problema ng ating lipunan. Kaya malaking bagay para sa akin ito ginagawa natin pagtitipon-tipon. 4 na araw pa lamang dito sa bagong taon, bago pa yung ating batang-bata pa 2025, subalit kinakailangan tayong kumilos. At nabanggit din kanina yung naging opisyal na posisyon o pahayag ng hakbang ng maisog dito sa nalalapit na January 13. Alam mo ninyo, at the end of the day, regardless of who is taking the lead, regardless of the religious denomination, at the end of the day, lahat po tayo kasi dito ay biktima. Biktima tayo ng pagmamalabis ng Marcos administration. Hindi na po pinag-uusapan kung sino dito ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi na po pinag-uusapan dito kung sino ang protestante, kung sino ang katoliko. Ang nakataya po dito, ang nakataya po sa midterm election ay ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya dapat na magsama-sama tayo, magkaisa tayo. Ipabot natin, hindi lamang sa gobyerno ni Bongbong Marcos, kundi sa buong mundo, natalamak, laganap, at malalang-malala na ang korupsyon dito sa Pilipinas dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi ho kawawa ang mga darating pangsalitan. Kawawa ang mga kawalan. Paano mo nasabi na iwan na sila pagdating sa sektor ng edukasyon. Binawasan pa ng 12 billion. Kawawa yung mga senior citizens. Kawawa yung mga persons with disability o yung PWDs. Kawawa yung mahihirap. Kawawa yung manggagawa. Zero budget yung binigay sa PhilHealth. Bakit? Dadayan dahil daw po may sobrang pera. Yung sobrang pera, dapat pinalawin mo yung servisyo ng PhilHealth. Dapat yan, wala na tayong out-of-pocket expense. Kung may na-hospital, dapat zero na
ang ating hospital bill, sagot na ni PhilHealth. Pero anong ginawa nila? Zero budget. Inuna yung kapritsyo at luho at korupsyon ng mga mambabatas. Itinago din nila sa public works yung tinatawag na unprogrammed appropriation. Tsatsagain kong pag-usapan ito sapagkat importante maintindihan ninyo. Ano yung unprogrammed appropriation? Para mapasimple natin kung paano kayo mag-budget sa inyong mga pamilya. Ang unprogrammed appropriation, yan po yung gusto lamang, yung luho, yung pangarap, yung ambisyon. Walang masama, hindi ba? Dapat naman talaga meron tayong ambisyon, meron tayong pangarap, meron tayong motivation to work harder and to earn more. Kung kinakailangan magkaroon tayo ng side hustle, di mabuti. Kung kinakailangan tayo lumakit, at siya hindi na-apektuhan yung ating trabaho, mabuti. Para meron tayong motivation. Subalit, dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi dapat prioridad ang unprogrammed appropriation. Dahil ang unprogrammed appropriation, yan po yung tawag sa kanilang pork barrel. Bawal na ho kasi yung pork barrel. Bawal na yung PDAF. So gumawa sila ng bago. Tinawag nilang unprogrammed appropriation. Gagamitin lamang po o may implement lamang yung unprogrammed appropriation kung ano man yung item na nakalagay doon kapag ka may sobrang pera ang gobyerno. Pag may sobrang koleksyon, ganun din ho sa inyong bahay. Kakain lamang tayo sa labas kung meron tayong sobrang pera. Alam na naman magyayakap kumain sa inyong pamilya na magkakain kayo sa labas sa isang buffet lunch o buffet dinner nang kulang yung pera nito. O ang problema pa, kung wala kang pera. Pag ginawa nyo yun at hindi kayo nagbayad, di ba ang tawag doon is estafa? Hindi ba makakasuhan kayo? Bakit? Hindi pa kaya, walang sobrang pera ang pamilya. So hindi priority. Pag-iipunan. Pag may sobra si tatay at saka si nanay, maaari tayo kumain sa labas. Yung bagong bago, yung bagong damit, yung bagong sapatos na gusto ng ating anak, hindi natin may bigay dahil kulang pa yung ating budget. Hindi tayo hindi. Sinasabi lang natin, teka muna, mag-iipon ang tatay, mag-iipon ang nanay. Pag may sobra, ibibili kita. Yun ang prudent fiscal programming and spending. Yun ang wala sa Marcos administration. Inuuna pa dito ang kapritsyo, luho, korupsyon at pork barrel ng mga mambabatas kesa sa mga basic services. At walang pakundangan nangungutang ang gobyernong ito, maibigay lang ang hilig, ang kapritsyo, ang luho ng mga mambabatas gamit dyan sa tinatawag na unprogrammed appropriation. Huwag tayong kumayag. Dapat yan ay naiintindihan ninyo. Kung kayo ay naghihigpit ng sinturon, hindi kayo makakain ng nilagang baka tuwing weekend dahil kulang ang inyong budget. Bakit kayo pinaghihirapan ninyo yung pera ninyo? Marunong kayong maghigpit ng sinturon. Bakit yung ating mga mambabatas pera ng Pilipino hindi marunong magtipid, hindi marunong maghigpit ng sinturon? Lagi kong sinasabi, itinuro sa atin ang ating mga ninuno. Pag maiksi ang kumot, matuto tayong mamalungkot. Hindi ito ginagawa ng Marcos administration. Pag kulang ang pondo, nakawin mo yung pera ng mga GOCCs. Pag kulang ang pondo, mangutang ka. Whether foreign or locally funded, mangutang ka. Babayaran naman yan ng mga Pilipino walang kamuang-muang na lubog na sila sa utang. Ito ang ating labanan, ito ang advokasya at prinsipyo na isinusulong ng hambag ng maisog, humihingi ng transparency, ng accountability, ng peace and security. Nabanggit din po kanina, mahalaga na pag-usapan din natin, mas maganda ang